nagiging wild nga. Pero hindi naman po yun yung yun yung pinaka-result ng gamot. Para kumbaga, isa lamang siya sa mga side effect Side ng effect. medication po nila. Oo, kasi alam mo ba dati, tinatago niya yung gamot niya. Ako, basta uminom ka lang. Oo. Ayun, kasi po mga kapatid, pagdating po sa ganyan, yung katawan po nila parang hindi sila familiar sa mga side effect. So mahirap din Opo. pala yung sitwasyon. No, kahit na sabihin natin mga kapapi na oo, nagagamot, oo, pinapa-check up. Pero nandun pa rin yung suffering nila. Opo. May isa pa akong tanong. Yung ganyan na sitwasyon, depression, anxiety, ano pa ba? Yung iba, Ayan, mga trauma, ganyan. trauma. May iwasan ba yun? Sa akin, hindi po maiiwasan yung mga kapapi kasi kahit mayaman ka, anong estado mo sa buhay, kapag Okay? Sige. sa ka na, Oo. wait lang, baka tatalon. Ano kaya yan? Uy! Ay, Oh! grabe. Ganda. Pakita mo sa camera. Mga kapapi. Sing-sing po. Sing-sing. Ayan. Ayan, sing-sing na yan. Kasya ba sa'yo? Check mo. Wait lang. Yan ay, ano yan, original, mga kapapi. Ay, ganda. Oh, saktong-sakto, ah. Oh, yung sing-sing na yan ay ipinabibigay. Iyon na! Ayan na. Iyon na! Uy! Ano yan, Jack? Ay! Uy! Yan saya. Uy! Paborito. Saya. Uy! Uy! Baka naman. Baka naman. Ayun mga papi, palis na kami dito sa Jollibee. Nag-park lang po kami. Medyo naipit lang. Ayun mga papi, lunchtime na kasi. Siyempre, ayoko magutom yung mga kasama natin. Sama natin, babes. Tsaka, siyempre, restong. Gutom na mamay. Paboritong part mo yan. Kaya to nga. Ayun, nakataas lang po namin magpa-adjust ng ipin ni Marily. At dito na natin, habang kumakain tayo, siyempre, dito na tayo mag-vlog assessment ni Marily para kay Diyosa. At tara, mga kapapi, let's go. At ay, teka, may tumahawag, mga kapapi. At hello. Patingin. Matingin daw nung ipin. Balikan ko na lang po kayo, no? Ayan, wait lang. Ayan, Jollibee, bidang saya. Hey. Tara, mga kapapi, let's go! At dito na lang natin ibibigay yung ating surpresa, mga kapapi. Saan na sila? Yan. Parang na-miss mo tong pagpapa-adjust mo, ah. Oo nga eh. Ilang buwan eh. Anong ilang buwan? Hindi ka naman kapag-adjust. Ilang buwan nata kami di nakapag-adjust ng ipin na papi kasi na busy kami. Ayan, order ka na. Ano gusto mo? Ha? Naamoy ko na yung Jollibee. Napusog na ako. Bango ba, bango? Busog ka na, no? Tara, yatid na kita. Nainin tayo. Sa amin, pare-parehas na lang kami nila Kuya Estong. Ang sa amin ay, ano sa inyo Kuya? Chicken, no? Ano yung sa'yo? Ha? Ang galing ah, safe na safe ah. Pagka nagtakaw ako, magtatakaw ka rin. Paano pagka hindi ako nagtakaw? Oh? Ano? Yung kanin kami, kanin. Oo, yan. Meron na silang calories na nakalagay mga kapapi, oh. Ay, siwan ba yan? Siwan. Oo, meals under 750 calories. Meron ng may mga ingredients na
Nakatimbang na mga kapap. Diba yung iba kasi nagdadala pa ng calculator. Yung sa mga nagka-calorie deficit. Diba? Mamaya, doon tayo mag-mic mga kapap. Sige, order ka na dang. Sa inyo. Ito, sa amin. Ito. Maganda kayo ito, Pop. Ha? Sa pang-cellphone, pang-vlog. Balong, malaki yan. Ano? Tapos mag-ano kami, magdagdag ka ng yum burger sa amin. No? Okay. Tapos, bayaran natin. Shoutout sa mga di kasama. Ay! Ay, shoutout sa inyo. Kasi kayo, tangali magsigising. Swerte talaga si Gestong, no? Ayun, lagi swerte niyan pagdating sa mga ganito talaga. Malakas talaga radar. Nararadar niya yan. Tama ko. Alam ko na yan, kasama si Bunso eh. Siyempre. Kaya tumago ako para hindi niya marinig. Nadinig mo ba rin? Narinig niya. Ayan, order lang tayo muna dito mga kapapi. Tapos, kain tayo kasi ang oras po ngayon ay alauna na po. Alauna na. Tanghali. Thank you, Papa Dinch. Salamat. Ito na naman po kami. Binibigyan na naman kami ng tulong at pagmamahal ng ating Papa Dinch TV. Salamat dahil siyempre, yung oras ng pagkain, nandyan siya para kami ay suportahan, huwag pabayaan, at hindi mangayayat. Yun ang ngayayat. Then, mga kapapi, siyempre, pamilya natin yan. Diba? Yan. Okay na yun lang. Mag-spaghetti ka? Okay. Ayun shoutout pala dun sa ating Kalinga Prab. Napakaganda po ng kanyang bracelet, mga kapapi. Ganda. Bagay na bagay. Diba? Oh? Tatakrab. Oo. Ayan mga kapapi, ang ganda. Sa mga gusto pong mag-order ng ganito, PM nyo lang sila Kuya Rab, tsaka dun sa Velvet Box. Tsaka may live selling sila palagi, mga kapapi, no? Minsan nagbibenta dyan yung Kalingap Angels, kasama yung kanilang mga love teams, mga kapapi. Ganda. Tsaka feeling ko ako na si Kuya Rab. Hindi, ang ganda talaga ba? Bagay na bagay sa kamay. Tapos mga pogi. Dagdag pogi points. Yan. Alright, magbabayad na po ako. Tara! So yun na mga papi, naka-order na kami, waiting na lang po. At ang number natin ay number 2. Yan. At samantalayin ko lang din po yung mga pagkakataon na ito bago natin simulan ng ating mga tanungan. Ay gusto ko lang i-shoutout po si mga bagong member ng ating channel. Kasi meron po dyan na button na member. Ganon din yung kay Papa, no? At meron tayong ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na bagong member. Shoutout kay Ma'am Shalimar Jonas, kay Ma'am Feming Rabina, Hermin Dacob, ayan. Si Ma'am Shalimar, nag-join siya 8 days ago. Pero, ang total time niya as member, mga kapapa, ay 21 months. Grabe, ang tagal na niyang member. Oo, tapos ito naman si Ma'am Feming Rabina. 6 months na siyang member. Nag-rejoin siya 13 days ago. Grabe, mga kapapa. Kay Ma'am Hermin Dacob, ayan. 3 months na po siyang member. Ayan. Pilcan Family Vlog, 13 months member. Ayan. At kay Ma'am Virginia Del Valle, ayan, 14 months. Philcor Official ay 20 months. Ang nag-rejoin ay si Ma'am Shalimar at saka si Ma'am Feming. Ayun salamat po dun sa mga nag-rejoin at sa mga nag-join dati. Thank you po sa inyong support. Ayan. God bless po sa inyo. Sa mga gusto mag-join mga kapapi, meron po dyan na member buttons. Tapos, Membership badge pa. Membership badge. Lalo na pagka nagla-live tayo, may mga sticker din dyan. Madali kayo ma-shoutout po pagka nag-live tayo. At magla-live na rin tayo mga kapapi. At para lagi kayong updated, no, sa ating paglalakbay, kung nasan man tayo, ma-live tayo basta't may signal, mga kapapi. No?
Tsaka pampaganda rin daw po kasi ng algorithm yung pagla-live. So, ugaliin na natin mag-live kahit siguro mga 30 minutes to 1 hour. Mga shoutout tayo, di ba, mga kababi, tsaka mga update. So, yun lang at tayo lang po namin yung ating order. Alright, balikan po kayo. Yan na, mga kapapi. Sir, good afternoon. This is your order, sir. Oh. Oh, daw. Ayun sa'yo. Sir. Sir. Kamawatan. Nakamawatan. Sa ito, Dang? Okay. Oh, yan o. Kainin natin si Marily, mga kapapi, para tama yung sasabihin niyo mamaya. Ba't ganun di puno? Ano eh? Silang ng kami. Hindi naman ata refill, no? Sir, naka-level lang po kami, sir. Sir, sa akin, may wings ba, Ber? Sir? Wings? Oo. Ay, wala. Hindi sir. Sige, okay lang. Wait po ng wing. Sir, siya extra... Uy, may hamburger pa. Grabe. Ano, rice? Kala ko rice. Oo. Burger yan. Burger. Oo. Ayan o. Ay, grabe. Thank you ah. Sir, ibo. Oo. Oo. Ma'am, thank you, ma'am. Tara, kung kayo, kain tayo. Let's go. Pray tayo, pray. Kuya Anok, ikaw na siguro, mag-pray. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo, Ama, sa pag-iingat sa bawat sa amin. Paano po sana, Ama, patubaspasan ang pagkain sa aming nakakapan. Magamit namin lakas sa patuloy na paglilingkod po sa iyo. Dalang po kami humihiling sa pangalan ni Jesus, patuloy namin sa lugar. Okay. Bye. Let's Hi eat. po. Kain tayo. Tinigyan man ko. Ayan o. Ikwat yung ilang tayo. Kain na, tayo kain na mga po. kapapi. Excuse kapapi. Ba't di ka nag-rice dang? Hi na. Sa bahay na? Ba't sa bahay na lang tayo kumain? May check ba? May check. Fry eh, no? Fry yung kapatid eh. Ayan, papi, kain tayo. Dito yung nilalagay. Ayan. Yan. Tapos dito sa kanin. Ganyan ba yan, Kuya Tong? Oo. Pinapalaman mo ah. Yan. Tapos, ito dinadala ko doon. Tapos, re-refillan. Tapos sinasabi na, Ay, ganun ba yun? po. Ay, hindi pwede yata magpa-refill, no? Oo, pwede yan. Tol. Kaya ako ikaw nga ako yan, no? Buta pa nga. Na. Oo, kasi baka tumulo. Ayan. Kain tayo, may papi. Ito wala. Kain tayo. Patanong ako may ano. Straw. Straw. May straw. Lagay ko wala. Kasi, strawless na. Ay, ganun. Kasi, mga plastic, iniwasan yung pag-consume ng mga plastic, di ba? Para sa kasi global warming. Stop. Na. Ayun, may refill. Your extra gravy. Oh. Straw na ka naman? Ma'am, sorry ma'am. Strawless po na. Ayan, sabi ko, strawless. Strawless. Isara na lang po. Bihira. Itong unang subo ay para sa kay Mercedes. Yung chicken ay para kay Boyet. Yeah. Ito. Kumain ka na lang kasi. So yun na mga papi, tapos na kami kumain at ayun, sila Kuya Estong po nandyan sa likod ng camera. Oh, nakaway-kaway. Ayan, at dito si Marily. Hello po mga kapatid. Oo, at subukan na natin yung kanyang natutunan sa school. No? Ano bang mga pinag-aralan nyo dati? 4 na taong ka nag-aral eh. Diba? Ano yung mga natutunan mo nung first year ka?
Yung first year, mga kapatid, parang ano, more on ano lang sa mga minor subject. Focus sa minor subject. Mm-mm. Wala ka pang mga major. Wala pa masyado. Tapos pagdating ng second year, ganun din. Puro minor. Pero, oo. Tapos, third year, ayan na, nag-start na kami sa mga research. Tapos, ano, pumasok na din yung mga lesson about sa iba't ibang sakit. Ganyan. oh. Sa- Tapos, nung fourth year, Ayun, more on ano na din po yun sa nire-review na po kami. Tapos OJT, ayan, Oo. thesis. saan ka nag-OJT? Sa ano po, limutan ko na. Alam ko yun, sa may ano Hindi, yun. nung una, sa Intramuros po mga kapapi, bali ang ano po doon ay Oo. Tutok mo pang ba yun? HR. Yan, oo. Tapos sa Mindanao po yung pangalawa, yun naman po yung clinical. Kaso lang po yung mga na-assign po sa amin doon ay parang mga ano siya, para sa mga home for the aged. Oo. Yun, yung mga nabantayan po namin doon yung mga matatanda na may mga Alzheimer, ganun. Ah. Kaya hindi pa po kami nung OJT po namin, hindi kami naka-encounter ng mga talagang masasabi mong may mental health disorder. Oo. So, yun ano, mga papi, para lang din sa kabatiran ng lahat, syempre. 'Di ba? Kaya nagtatanong tayo, ano yung mga napag-aralan niya, ano yung mga na-experience niya, para may relate natin Apo. doon sa ating mga tinutulungan. Apo. No? At yun nga, tawag dito, marami kayong mga sakit na Apo. napag-aralan. Apo. Oh, ano yung mga sakit na yun? Ayun, mga katulad po ng mga schizophrenia. Schizophrenia. Ano yung schizophrenia? Bali mga kapabi, ang schizophrenia po, sabi po ng prof namin doon, parang yun yung matatawag mo talaga na may sakit sa utak kasi nakakaranas sila ng mag-hallucinate sila. Kaya Oo. may makikita sila na mga hindi nakikita ng normal na tao, may mga naririnig sila na May hindi mga naman bumubulong. dapat nila naririnig. Opo. Oh. Kasi ganun dati si Ate Kayla, meron daw bumubulong sa kanya, mga kapapi. No? Tapos andyan din po yung sa depression, anxiety, ganyan, mga Oo. trauma. Depression and Yeah. anxiety, maaaring makatulong din ito pala kay Manong Estong, no? Kuya Estong. Oh, hindi naman malala yung kay Kuya Estong. Tawag dito, ano lang yung kanya mild, mga kapapi. Pero maaaring makatulong din sa kanya. No? Kasi napag-aralan niyo yung mga sakit, malamang naaralan niyo, napag-aralan niyo kung paano iyon mako-cure. Mga kapapi, pagdating naman po sa mga cure and treatment, sa mga gamot, bali hindi po siya masyadong pinasok sa amin kasi Mm-mm. kailangan pa po doon nung talagang siguro sa mga doctoral po or masteral, dyan na ipapasok yung mga kung paano siya i-treat kasi po sa amin ang mga pinasok lang po sa amin ay yung mga sintomas niya kung paano po siya makikita. Ganun. Kung paano Yung mo... mismong definition ng mga ganong sakit. Oo. Pero yung, halimbawa, reseta, wala Ay, pa kayo nun. Hindi po. Oo. Pero yung, halimbawa, yung mga first aid. Ayun po siguro yung pagdating po sa mga stigma, ayun yung parang pagdating sa ganito dapat magiging aware ka, ayun. Oo. Kumbaga, parang, tawag dito. Parang matutulungan mo siya kung paano hikayatin yung sarili niya na ganyan na yung nararamdaman mo, dito ka na pumunta, parang ganun. Oo. Kumbaga, mararamdaman mo o makikita mo yung sintomas, no? Opo. At, at least, dun sa mga sintomas na yun, ay, ganito na siya. Oo. Kumbaga, ano ka na, aware ka na. Opo. No, maring maging nakapulutan din ng aral ng mga nanonood. Opo. No, kasi maring may na-encounter sila na ganito na pala yung sintomas ng ganito. Opo. Schizophrenia. Ano ba Opo. yung sintomas noon? Ayun po, katulad nga po na parang sa 6 months na may mararanasan ka ng katulad no parang hallucination, delusions, tapos parang tinatamad ka na gumawa ng mga dati mo namang Ginagawa. mga pleasurable sa'yo dati, parang bigla mo na lang siyang aayawan. Oo. Ayun. Yung Yun 6 yung months schizophrenia. po, schizophrenia. Oo. Bali, ang pinaka po doon, yun nga po yung hallucinations and delusions. Oo. Tapos parang wala na siyang gana. Apo. Tapos parang nag-iiba na din yung po yung behavior niya, parang nagiging mas makulit, ganyan. Oo. Oo. Parang hindi na normal yung Opo. pagiging makulit niya. Parang di na controllable. Parang mapapansin din po yun sa tao na parang dati naman siyang walang ganun, pero nung nagkaroon na po siya ng ganun sakit, parang naging aligaga, ganun. Oo. Ayun.
So, yun ano, mga papi. Yung, ano yung sign naman, bawa sa depression? Ayun sa depression naman po, 2 weeks, at least 2 weeks, parang nawawalan ka ng gana kumain or kaya kain ng kain, tapos tulog ng tulog, ayan po mga ka-business, mga Oo. kapapi. Tapos ayan din, parang pumapasok na din yan, tinatap na parang hindi mo na alam yung purpose mo sa buhay, ganyan. O kaya po parang may mga suicidal thoughts ka na. Oo. Kasi ganito, si Ate Kayla ay, kung napanood mo yung vlog, no? Napanood mo ba? Yung Hindi. recent vlog mo? Oo. Hindi po. Hindi pa. Oh, pero nung part 1, si Ate Kayla kasi, dun sa kabatiran ng lahat, no? Na papi, lalo na yung mga bago. Siya po ay iniwan ng kasintahan niya. Malapit na sila ikasal. Tapos, nung ikakasal na sila, hindi sumipot yung lalaki. Di syempre, heartbroken. Tapos nagmahal siya ulit. Niya nga lang, nagmahal siya ulit, nasaktan na naman. Baga, iniwan na naman siya. Tapos, naging ganyan siya. No? Nagkaroon siya ng depression. Nagkaroon siya ng labis na kalungkutan. At ayun, salamat na lang kasi syempre natagpuan din natin siya na kapapi, nangangalakal. Nangangalakal siya. At kung minsan nga ay kinatatakutan nung iba. Lalo na pagka hindi mo pa siya kilala, mga kapapi. No? Pero tayo, nung unang tagpo na yun, naglakas loob tayo, nakausapin siya, kamustahin siya, puntahan yung bahay niya. At ngayon, ay beneficiary na po natin siya. Opo. Ayun na, si Ate Kayla ngayon ay kasalukuyan pinapagamot natin kay Doc Vincent. Opo. At naturukan siya ulit. Kasi yung unang turok sa kanya, bigla siyang ayaw na niya magpaturok. Ba't kaya ganon? Siguro po mga kapapik, pag ganyan po kasi na bigla ang treatment, parang may magbabago po sa utak sa kanya kasi parang ano yan parang mabibigla yung utak po natin sa mga neurotransmitters, ganyan. Kaya parang bigla ang adjustment sa katawan. Kaya po siguro yung katawan po ni Ate Kayla parang hindi familiar sa gamot na yon since kakagamot nga lang po. Parang siguro naging ano siya, parang nag-a-adjust. Ayun, marami siguro siyang nararamdaman katulad ng biglang may hilo, ganyan. Oo. Ayan. Kaya siguro inayawan niya. Ganun. Oo. Sinabi nga rin ni Ate Kayla yun, mga kapapi. Nung unang turok sa kanya, sabi niya, parang ang bigat ng pakiramdam niya. Kaya ayaw na niya bumalik ulit. Siguro nga, dahil sabi nga ni Marily, mga kapapi, yung adjustment sa katawan. Tapos ngayon, nung tinurukan namin siya, pinaturok na natin ulit ngayon, nakumbinsi natin. Grabe kasi, grabe yung nangyari, mga kapapi. Nung unang turok, nagtrabaho siya. So, nagtrabaho siya. Nung nagtatrabaho na siya, ayaw na niyang bumalik kay Doc Vincent. Ba't kaya ganon? May mga ganong senaryo. Halimbawa, naturukan yung isang patient, tapos di okay ang pakiramdam niya. Ayaw na niya. Parang, okay naman yung, nakakapagtrabaho naman siya. siguro parang ano po, siguro, baka takot? Siguro. Natakot siya. Oo. Oo. Kasi pag ganun po parang konbinsado na po yung mga patient natin na okay na po sila. Oo. Where in fact, dapat minomonitor pa lang dapat po sila, ganyan. Parang sila sa sarili nila na alam na nilang kaya na po nila. Pero yung nandun po yung katotohanan na minsan pwede yan matrigger, ganyan. Oo. Ano yung mga kadalasan na nakakapagpa-trigger doon? Siguro po mga kapapit katulad po ng stress, ganyan. Stress. Sa environment din po. Oo. Mga nakakasalumuhan niya, ganyan. Oo. Ayun sana mapanood dito nung pamilya ni Ate Kayla. Kasi minsan nga po ay walang kumakausap sa kanya. Sabi niya nga kung di kami dadalaw doon, wala siyang kausap. Mga kapapi. Malaking bagay 'yun, di ba? Na merong mga nakakausap. Napakalaking bagay po ng may mga nakakausap po ang isang may ganong sakit katulad po ng depression na parang may aalalay po sa kanya, kumbaga support system po. Oo. At ayun, ngayon nung pinaturok na namin siya ulit. Grabe. Iba naman na. Oo. As in nakakapag-chat na siya. Oo.
Dati kasi, nung unang turok, binigyan ko siyang cellphone. Tapos, ang ginagawa niya doon sa cellphone, panood niya lang. Pero hindi siya marunong gumamit ng social media. At kasi dati, ang cellphone niya nga ay 3210 lang. So, nung pangalawang turok, mga kapapi, ang obserbasyon ko naman, yun nga, nakakapag-chat na siya, kumbaga, marunong na siya yung conversational, makakausap mo na siya ng matino, mga kapapi. Ayun, tawag dito, yung mga ganong senaryo, anong sign yun? Siguro po mga kapapi, pagdating po sa ganyan, since parang ano po, siguro good signs kasi unti-unti na po nagiging functional si Ate Kyla sa Oo. ganang bagay. Kasi katulad nga ng sinabi mo, nung una, parang ano, di siya nakakausap ng maayos, di rin nakapag-cellphone. Siguro po ganun nga, parang ang pinaka-ano po dyan is maganda po talaga yung natututukan, yung medication. Nakakatulong po para mabalik sa tao yung pagiging functional niya po. Oo. Ayun. Ayun tawag dito, mga kapapi, paano, halimbawa, ito yung mga ganitong senaryo. Paano halimbawa, kung isang araw, si Ate Kyla, pagbalik namin doon, biglang mag-wild. May napag-aralan ba kayo paano ang gagawin natin doon? So, ganyan po mga kapapi, wala pa po kami masyadong knowledge sa ganyan. Pero kapag siguro pag naging wild siya, siguro monitoring na lang po talaga. Kasi yung gamot po kasi mga kapapi, ano po yan parang meron po talaga side effect sa utak ng isang tao. Kasi katulad nga po ng parang mabibigla yung utak ng tao na may ininom siyang ganong gamot. Siyempre po, hindi rin po may iwasan yung ganon, magiging wild nga. Pero hindi naman po yun yung yun yung pinaka-result ng gamot. Para kumbaga, isa lamang siya sa mga side effect Side ng effect. medication po nila. Oo, kasi alam mo ba dati, tinatago niya yung gamot niya. May time pa na nahuli ko, tinago niya. Nung nahuli kong tinago niya, siyempre ako, papi, gusto ko nga siyang gumaling. Opo. So, ang ginawa ko dun sa pinagtaguan niya. Hindi nahuli niya ako na kinuha ko dun sa pinagtaguan niya. Ang ginawa niya, kinagat niya ako. Wala. Oo. Ba't kaya may mga ganun na time na ayaw mong uminom ng gamot? Kasi sa kanila po kasi mga kapapi, yung side effect po dun parang hindi talaga gusto ng katawan nila. Okay. Kasi may mga kapapi, meron din po akong parang isa sa mga closest friend ko Oo. na meron din po ganyang issue about sa mental health. Sino? Huwag na natin pangalanan. Pero kaibigan mo. Apo. Oo. Kamusta naman siya ngayon? Okay naman po, parang normal naman. May kaibigan kang Opo. ganon. Okay. Oo, parang nag-chat sa akin yung isa niyang kapamilya din na eto si ganyan ayaw na naman uminom ng gamot. Oo. Anong ginawa nila? Parang sinamahan nilang uminom ng gamot kasi akala niya yung ipapainom sa kanya is pang antipsychotic. Pero ang Oo. ipapainom naman sa kanya is pang patulog lang. Oo. So, hindi siya naniniwala na yung gamot na yan, pampatulog lang. So, ang ginawa ng kapamilya niya, sige, ito, iinom din ako, basta uminom ka lang. Oo. Ayun, kasi po mga pagdating po sa ganyan, yung katawan po nila parang, hindi sila familiar sa mga side effect. So, mahirap din Opo. pala yung sitwasyon. No, kahit na sabihin natin mga kapapi na oo, nagagamot, oo, pinapacheck up, pero nandun pa rin yung suffering nila. Opo. No? Nang may mga ganun na karamdaman. Kasi, doon pa lang sa pag-inom mo ng gamot, Parang nagre-react na yung yan, katawan opo, mo eh. sacrifice din sa kanila na uminom ng gamot talaga. Oo, mahirap din pala talaga. Lalo na yung sitwasyon ni Ate Kyla ngayon na nagme-medicate, yung may medication. At least ngayon, mas nauunawaan ko, mga kapapi, yung sitwasyon. Kasi ako, nung hindi ko pa naman nakausap si Marily, ang alam ko, sige Ate Kyla, inumin mo lang yan. Pero iba rin pala yung pakiramdam ng iniinom nila. Yung gamot. Sinasabi nila, okay lang ako. Naantok lang ako. Pero pag pinalalim mo pala yun, doon mo mas mauunawaan. Lalo na nakapag-aral Opo. si Marily sa mga ganyan. Mas sila yung nakakaunawa sa ganun. No? Opo. At ano yung tawag dito? Ako, syempre, bilang kuya mo, ganyan, meron tayong tinutulungan nga na
Kagaya ng sitwasyon ni Ate Kayla. Opo. At darating din ng panahon, hindi lang si Ate Kayla yung matutulungan natin na nasa ganyang sitwasyon. Kasi marami, lalo na sa lansangan. Opo. Diba? Yung iba pag-alagala. Yung iba naman, yung iba kinukulong pa nga eh. Diba? So, kagaya nung na-vlog ni Daddy Frankie, mga kapapi na si Oliver, diba? Opo. Kinulong yun eh. Pagka may na-encounter tayo na ganon, ako bilang kuya mo, ano may papayo mo naman sa akin? Unang-una po, syempre, wag natin sila i-judge na baka manakit or kaya baka kung anong gawin po sa atin. Kasi yung mga ganong tao, sila yung unang yung kailangan ng tulong. Oo. Kasi yan eh, hindi naman sila pinanganak na ganon. Oo. 'Di ba? Parang may mga din yan dahilan kung bakit sila naging ganon. So, wag natin sila i-judge. Kumbaga, ipakita natin sa kanila na naiintindihan natin sila. Nandun yung empathy. Oo. Ayun. Tama, ano? Kumbaga, don't judge the book by its cover. Lahat tayo may pinagdadaanan. Opo. At may dahilan din kung bakit sila na-depress. Kagaya nung kay Ate Kayla, hindi Opo. naman natin alam kung bakit na-depress si Ate Kayla. Pero yun pala, ang dahilan na niloko siya. Nasaktan siya ng labis. Opo. At ano pa? Meron ka pang may dadagdag? Siyempre naman po tayo, nasa field naman po tayo ng charity. Oo. Kung may kakayahan naman po, siyempre ayun, tulungan natin na ipagamot na paunti-unti. Oo. Kasi mga kapapi, ang totoo po niyan, sa bansa po natin, parang mahirap yung access sa ganyan, sa field ng nasa psychology na parang kapag mahirap ka, hindi mo agad ma-access yung mga mental health facilities kasi po yan mga kapapi talagang magastos po. Oo. Kaya yung mga iba na sinasabi mo na parang wala na silang choice kundi ikulong na lang. Oo. Ganon. Katulad din po sa mga mga probinsya. Oo. Ayun po yung mga mental health facilities doon kadalasan po wala. Oo. Kaya yung mga pamilya po nila na kulang din sa kakayahan, kinukulong na lang nila parang di rin natin sila masisisi kasi bukod sa kulang na nga yung kaalaman nila, kulang pa sila sa pera. Oo. Kaya ayun po. Ganon, tulong po, ganyan. Oo, tulungan natin. Opo. Sa madalit sabi, magpakasanggapan tayo. Opo. No? At yun lang naman yung ibang mga katanungan ko. At sa kalagayan ngayon ni Ate Kayla, ay napanghuli natin mga kapapi. Ano yung may papayo mo naman sa amin na kami, gabi-gabi kasi pinupunta namin yun sa Ate Kayla. Opo. Ano yung may papayo mo sa amin para magtuloy-tuloy yung good signs ni Ate Kayla? Siguro po ang pinakauna dyan is pasensya talaga. Oo. Kasi po, yung medication, hindi naman agad-agad makikita mo dyan yung final result. Oo. Nandyan din yung makikita mo na parang hindi consistent uminom ng gamot, ganyan. Kailangan po talaga dyan ng patience and pangunawa dun sa kalagayan ng isang tao. Tsaka siguro pagmamahal. Opo. Oo. Yun ang pinaka-importante. Opo. Diba? Love is all that matters. Opo. Kumbaga doon kasi yun eh. Kahit mahirap, basta't may pagmamahal ka Mm-mm. sa kapwa mo, kakayanin mo. Diba? Opo. Kahit mahirap. Ayun Miss Marilee, ay salamat sa iyo. At eto lang, may isa pa akong tanong. Yung ganyan na sitwasyon, depression, anxiety, ano pa ba? Yung iba, Ayan, mga trauma, ganyan. trauma, may iwasan ba yun? Sa akin, hindi po maiiwasan yung mga kapapi kasi kahit mayaman ka, anong estado mo sa buhay, kapag ikaw yung natamaan yan, wala ka ng choice kundi, ayun, tulungan din yung sarili mo. Mm-mm. Kasi wala na pong pinipili yan eh. Totoo po siya mga kapapi na hindi natin, Nag-i-exist. nag-i-exist po yung mga ganyang sakit. Hindi po natin pwedeng sabihin sa isang tao na, ano ba yan, nasa isip mo lang yan, Oo. ganyan-ganyan. Yung iba Hindi kasi ko ginagawang biro. Opo. Oo. Yung iba, ganito lang gawin mo. Mm-mm. Mag-pray ka lang, magdasal ka lang. Hindi po ganoon sa mga kapapi. Parang din po yan eh, parang sakit sa katawan na kailangan mong inuman ng gamot. Oo, so hindi may iwasan. Opo, hindi po siya maiwasan mga kapapi.
Katulad po niya, yung mga pangyayaring minsan hindi natin inaasahan, ganyan nga, heartbroken, Oo. namatayan. Kasi po mga kapapi, depende naman po yan sa tao. Minsan yung iba hindi agad nakaka-cope up. Oo. So, ang magiging result nun, ayun, magkakaroon ng mental health issue. Pero, halimbawa, may mga ganon na senaryo. Palagay ko, sa akin lang sarili kong opinion, mga kapapi. Halimbawa, gaya niyan, napanood nila o nalaman kung paano yung mga ganon sintomas, pag may nangyari na hindi inaasahan, para sa akin, siguro para hindi tayo ma-depress o yung pamilya natin o malungkot ng sobra-sobra, idamayan natin, mga kapapi. At i-comfort natin. Pag alam mo ng ganito yung sitwasyon niya, o ganito yung sitwasyon ni ganito, damayan natin. 'Di ba? Para hindi mauwi sa labis na kalungkutan. Kasi yung iba, nangyayari yung mga ganun, sa tingin ko lang napabayaan. Napabayaan. Oo. Napabayaan, binaliwala, hinayaan na lang. At gaya nung sinabi mo kanina, na yun nga, kumbaga hindi rin nila alam. Kakulangan din sa kaalaman, mga kapapi, na ay ganito na pala yung nararamdaman niya. Ang kulit na nito. Dapat pala ganito. 'Di ba? Iba So- mga kapapi, parang sinasabi lang nila, nag-iinarte lang yan. Ganyan, Oo. ganyan. Pero hindi po natin alam na kailangan na pala nila ng tulong. Oo, ayun ano. Sana po, mga kapapi, meron kayong mga natutunan sa aming pag-uusap ni Marily. At ako bilang kuya mo ay natutuwa kasi yung 4 na taon mong pag-aaral ay nagbunga. Apo. At alam kong nanonood sila mama, si papa ngayon ay proud na proud sa'yo. No? At sabi mo nga, magmamasteral ka. Tuloy mo yan. No, wala ka pang balak mag-asawa? Wala pa. Bakit? Wala pang nanliligaw sa'yo? Wala pa naman po mga kapapi. Gusto mo na ba? Hindi pa siguro. Hindi pa. Basta ang sa amin, kung sino man, kung meron man, pakilala mo sa amin para, siyempre, makilatis natin at malaman natin. Mahirap naman yung bigla-bigla. Apo. 'Di ba? At kung gusto mo mag-focus sa career mo, mag-focus ka. Apo. At kami naman bahala ni Boss Dave. No, kami nila mama, hangga't kaya namin yan. 'Di ba? Pagtutulong-tulungan natin. Tsaka, kung sakali man, ipagkaloob ng Panginoong Diyos yung mga plano mo sa buhay, tawag dito, makakatulong ka rin. Kagaya niyan, kila Ate Kayla. Apo. Diba? Apo. At yun lang, ang pinaka magaling pa rin na manggagamot ay ang Panginoong Diyos. Para sa akin, mga kapapi. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, ituturo niya sa atin ano ba yung mga dapat gawin. Magpipray tayo, di ba? Tawag dito, gagamit siya ng mga kasangkapan para matulungan yung mga kababayan natin. Ang Panginoong Diyos ang nasa Kanya lahat, mga kapapi. At ayun, bago ko po tapusin yung vlog na ito, ay meron akong sorpresa kay Marily. Yan. Oo. At ito, meron kasing isa na nagbigay sa'yo ng uy. Yan. Ano kaya ito? Ito ba ay wedding ring? Uy! Prank yan Ay, palaka. Hindi, ito. Buksan mo, ikaw na magbukas. Okay? Sige. Saka na? Oo. Wait lang, baka tatalon. Ano kaya yan? Uy! Ay, Oh! grabe, ganda. Pakita mo sa camera. Mga kapapi. Sing-sing po. Sing-sing. Ayan. Ayan, sing-sing na yan. Kasya ba sa'yo? Check mo. Lang. Yan ay, ano yan, original, mga kapapi. Ay, ganda, oh. Saktong-sakto, Oh, yung sing-sing na yan ay ipinabibigay sa akin ng iyong ina. Si mama. Oo, pinabibigay ni mama, mga Apo. kapapi. Ayan ay sorpresa daw sa'yo, regalo ni mama. Apo.
Ayan, okay, miss. Sakto po mga kababi kasi yung unang nabigay sa akin ni Mama, naputol. Naputol? Opo, pero gold po yun kasi lang medyo manipis siya. Oo. Tapos nung parang nagkulit si Gio, Oo. ayun, inayos ko po yung kinalat niya, ayun, sumabit. Mas mabit sa Naputol. ipin. Hindi. Oo, ayun, may gusto kong sabihin kay Mama. Ma, ikaw Thank you. I love you. Ano? I love you. Yan, lakasan mo ah. Right naman eh. Oh, I love you daw, Ma. At ayun kay Papa rin. Pa, hello, marapit na birthday mo. Ayun. Ayan. Thank you, and I love you. Mahal na mahal ko kayo. Ayun. Yan. Ayun lang naman mga kapapi at God bless po sa ating lahat. Apo. At shoutout din po kay Ma'am Mary Jessie. Nasusuot din ni Marily yung ito po. From Velvet Box Apo. box naman. Ito ang ganda ng sing-sing Pati yung Necklace kwintas. po. Yung earrings po mga kapapi nasa bahay po eh. Pero ganito din po yung ano niya. Oo. Pendant, yung design. Thank you po. Thank ito, you po, ito naman ma'am. sa akin. Kay Ma'am Mary Jessie, treat niya sa atin. Nag-order Apo. sila. Si Ma'am Mary Jessie nag-order kaila Kuya Rab, kaila Kalinga Prab. At napakaganda po ng mga product na binibenta ng Kuya Rab at ng Velvet Box, no? Ay, sa mga gusto mag-order, PM lang kayo sa kanila. Ayun lang naman mga papi ang sa akin. Ayun lang at salamat sa time. Salamat din sa pag-share ng information, ng knowledge. At ngayon mas naunawaan ko yung sitwasyon ni Ate Kayla. At ganun din sa mga may mga pinagdadaanan. Apo. At sa mga may pinagdadaanan ay magpipray tayo palagi. Mayroon man mabigat na pagsubok na dumating sa buhay natin kasi hindi naman natin inaasahan lahat-lahat di ba? Mag-pray tayo, mga kapapi. Tsaka doon naman sa family natin, idamayan ninyo yung family ninyo. No, sa hirap at ginhawa, kailangan magtutulungan, no? At yan lang at God bless sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig. At pwede nyo rin pong i-share yung inyong mga knowledge dyan sa comment section para mabasa po namin at malaking tulong po yan mga kapapi. No? Alright, tuloy-tuloy tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Mga kapapi, mamaya babanat kami. At kita-kits sa next vlog. I love you, I'll never say goodbye. Tomorrow is another day. Thank you po. Girabanat. At congratulations Ano? sa pag-graduate mo, no? At tuloy mo lang 'yan, journey mo na 'yan. Apo. All right.